Nasa bingit ng panibagong digmaan ang gitnang silangan at ang epekto nito ay damang-dama na sa buong mundo. Sa isang diretsahan at walang paligoy-ligoy na pahayag mula sa White House, idineklara ni Pangulong Donald Trump na handa ang Estados Unidos na ilunsad ang isang malawakang opensiba laban sa Iran kung kinakailangan. Ang mga linyang pula na matagal nang iginuguhit sa buhangin ng diplomasya ay tila nabubura na sa bawat oras na lumilipas. Ang Washington at Tehran ay kapwa na sa pinakamataas na antas ng alerto, isang sitwasyong nagbabadya hindi lamang ng isang rehiyonal na sigalot kundi ng isang krisis na maaaring humatak sa mga makapangyarihang bansa sa isang direktang komprontasyon. Ito ay hindi na lamang simpleng palitan ng maaanghang na salita. Ito ay pagpapakilos na ng mga barkong pandigma, pagkakasa ng mga missile, at paghahanda ng mga alyansa para sa isang potensyal na pagsabog ng karahasan na higit pa sa nakasanayan nating mga proxy war. Ang sitwasyon ay mabilis na lumala matapos ang serye ng mga babala at kilos militar. Ang administrasyon ni Trump, sa pamamagitan ng kanyang mga tagapagsalita at opisyal, ay nagparating ng mensahe na bagamat nananatiling prioridad ang diplomasya, ang pasensya ng Amerika ay may hangganan. Si Caroline Leavitt, ang kalihim ng pamamahayag ng White House, ay nagbigay diin na ang pagpipigil sa Iran na magkaroon ng kakayahang nuklear ay isang hindi matatawarang kondisyon. Ito ay isang ultimatum. Ang pahayag na ito ay sinundan ng pagkumpirma na ang opsyon ng militar ay nananatiling nakahain sa mesa. Ang mensaheng ito ay pinalakas pa ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance na nagpahayag na ang pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nukleyar sa rehiyon ay pangunahing layunin ng kanilang patakarang panlabas. Ayon kay Vance, kung mabibigo ang mga negosasyon, ang puwersa militar ang magsisilbing huling paraan upang matiyak ang seguridad hindi lamang ng Amerika kundi pati na rin ng kanilang mga kaalyado sa rehiyon tulad ng Israel. Upang bigyang diin ang seryosong banta na ito, nagpadala ang Estados Unidos ng libu-libong karagdagang sundalo sa gitnang silangan. Kasama sa deployment na ito ang mga barkong may kakayahang maglunsad ng mga eroplano o aircraft carriers, mga eskwadro ng mga fighter jets, mga eroplanong paniktik at mga tanker para sa refueling sa himpapawid. Ang ganitong antas ng pagpapakilos ay hindi karaniwang ginagawa para lamang sa pagsasanay. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng puwersa o show of force na naglalayong magpadala ng mensahe sa Tehran na handang-handa ang Amerika na ibalik ang Iran sa, ayon sa wika ng Pangulo, simula ng lahat kung saan mawawalang saysay ang anumang pag-unlad na kanilang nakamit. Sa kabilang banda, ang Iran ay hindi nagpakita ng senyales ng pag-atras. Sa halip na matakot, tila lalo pang tumapang ang Tehran sa pagpapakita ng kanilang ngipin. Bilang tugon sa presyur ng Amerika, inaktibo ng Iran ang kanilang tinatawag na mga lungsod ng missile na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Ang pinakanakababahala sa mga kaganapang ito ay ang paglulunsad at pagpapakita ng kanilang pinakabagong sandata, ang Khorramshahr-4. Ito ay isang ballistic missile na may kakayahang tumama sa mga target sa layong 2,000 kilometro. Ang distansyang ito ay sapat na upang maabot ang anumang base militar ng Amerika sa gitnang silangan at maging ang kabuuan ng Israel. Ang pagpapakita ng ganitong uri ng sandata ay hindi lamang isang pagsubok. Ito ay isang direktang hamon sa kakayahan ng Amerika at ng mga alyado nito na protektahan ang kanilang mga interes sa rehiyon. Ang Khorramshahr-4 ay inilarawan ng media ng Estado ng Iran bilang pinakamodernong sandata sa kanilang arsenal. Ayon sa mga ulat, ang missile na ito ay may kakayahang magdala ng warhead na may bigat na 1,500 kilo na nagpapahiwatig ng napakalakas na puwersang mapanira. Higit pa rito, ipinagmamalaki ng Iran ang bilis ng missile na ito na umaabot umano sa Mach 16 kapag nasa labas ng atmosfera at Mach 8 naman kapag pabalik na sa mundo. Ang ganitong kabilis na paglipad ay sadyang dinisenyo upang paikliin ang oras ng reaksyon ng mga sistema ng depensa ng kalaban na nagpapahirap sa mga advanced na anti-missile system ng kanluran na harangin ito. Sinasabing ang katumpakan nito ay nasa loob ng 30 metro mula sa target na naglalagay dito sa kategorya ng mga precision weapon. Ang mensahe ng Tehran ay malinaw. Nagbago na ang kanilang doktrina mula sa purong depensa patungo sa isang mas agresibong postura ng pag-atake kung kinakailangan.
Habang nagbabanggaan ang mga higante sa larangan ng diplomasya at pagpapakita ng lakas, isang bagong manlalaro ang pumasok sa eksena na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Ang Russia, na matagal nang may estratehikong interes sa gitnang silangan, ay naiulat na nagpapadala ng mga advanced na kagamitang militar sa Iran. Sa mga kumakalat na video at larawan, namataan ang mga Russian-made Mi-28 attack helicopters na kilala sa tawag na Night Hunter na lumilipad sa himpapawid ng Tehran. Ang mga helicopter na ito ay hindi pangkaraniwang kagamitan. Ang mga ito ay dinisenyo para sa paghahanap at pagwasak ng mga tangke at pagbibigay ng suportang apoy sa mga tropa sa lupa. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng armas sa kamay ng Iran ay nagpapahiwatig ng mas malalim na kooperasyong militar sa pagitan ng Moscow at Tehran, isang alyansa na tinatawag ng mga analista sa kanluran bilang isang aksis na mga bansang tutol sa impluwensya ng Amerika. Ang mga Mi-28 ay nakita umanong may suot na camouflage na angkop sa disyerto at nakaparada sa mga pasilidad na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Kremlin o sa gobyerno ng Iran, ang presensya ng mga kagamitang ito kasabay ng paglapag ng mga Russian transport plane sa mga paliparan ng Iran ay nagbibigay ng matibay na basehan sa hinala ng kanluran. Ang Russia, na kasalukuyang naiipit din sa sarili nitong digmaan sa Europa, ay tila nagpapalakas ng kanyang mga alyado sa ibang bahagi ng mundo upang hatiin ang atensyon at puwersa ng Estados Unidos. Ang palitan ng teknolohiya at armas sa pagitan ng dalawang bansang ito ay nagbabanta na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na nagbibigay sa Iran ng mas modernong kakayahan sa himpapawid na matagal na nilang inaasam. Sa gitna ng tumitinding tensyon na ito, ang diplomasya ay tila tumatakbo sa isang hiwalay ngunit paralel na landas. Ang ministrong panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ay nagtungo sa Oman, isang bansa na madalas nagsisilbing tagapamagitan upang makipag-usap sa delegasyon ng Amerika. Ang layunin umano ay makamit ang isang patas na pagkakaunawaan hinggil sa isyung nuklear. Inaasahang makakaharap niya ang mga sugo ni Trump na sina Steve Witkoff at Jared Kushner. Subalit ang mismong pundasyon ng negosasyon ay marupok. Iginiit ng Washington na ang usapan ay dapat sumaklaw hindi lamang sa programang nukleyar kundi pati na rin sa programa ng missile ng Iran. Ito ay mahigpit na tinutulan ng Tehran na nagsasabing ang kanilang mga missile ay para sa kanilang depensa at hindi dapat maging paksa ng pakikialam ng ibang bansa. Ang ganitong uri ng diplomatikong hindi pagkakaunawaan na sinasabayan ng pagpapakilos ng mga hukbo ay kadalasang nagiging mitsa ng miskalkulasyon na nauuwi sa totoong digmaan. Habang ang mata ng mundo ay nakatuon sa gitnang silangan, isang kawili-wiling kaganapan ang nangyayari sa kabilang panig ng mundo, sa ating sariling bakuran ng Pasipiko at Latin America. Ang Cuba, isang matagal ng kalaban ng Estados Unidos sa ideolohiya, ay biglang nagpahayag ng kahandaang makipag-usap. Ang hakbang na ito ng Habana ay hindi mula sa lakas kundi mula sa matinding pangangailangan. Ang ekonomiya ng Cuba ay nasa bingit ng pagguho dahil sa matinding krisis sa enerhiya. Ang pagtigil ng supply ng langis mula sa Venezuela at ang epekto ng matagal ng embargo ay nagdulot ng malawakang kawalan ng kuryente at pagtigil ng mga serbisyo publiko. Si Pangulong Miguel Diaz-Canel ay nagpahayag ng kahandaang makipagnegosasyon sa Washington ng walang mga prekondisyon, bagamat iginiit niya na dapat itong gawin ng may respeto sa soberanya ng bawat isa. Ang sitwasyon sa Cuba ay nagpapakita ng epekto ng geopolitics sa ekonomiya ng maliliit na bansa. Upang makaligtas, napilitan ng Cuba na ipatupad ang tinatawag na zero option, isang patakaran ng matinding pagtitipid at pabilisin ang paglipat sa renewable energy tulad ng solar power. Ito ay isang mahahalagang aral para sa mga bansa tulad ng Pilipinas. Ang seguridad sa enerhiya ay kasing halaga ng seguridad militar. Ang pagbagsak ng isang kaalyado tulad ng Venezuela ay maaaring magkaroon ng domino effect na magpapabagsak din sa ekonomiya ng mga bansang umaasa dito. Ang paglambot ng Cuba ay maaaring tignan bilang isang tagumpay ng stratehiya ng panggigipit ng Amerika, ngunit ito rin ay nagpapakita ng desperasyon na maaaring magtulak sa mga bansa sa hindi inaasahang mga desisyon. Balik sa teatro ng digmaan sa Europa, ang Ukraine ay naghahanda naman para sa isang potensyal na pagbabago sa takbo ng labanan.
May mga ulat na ang Kyiv ay malapit nang magkaroon ng mga Meteor missiles, isang uri ng air-to-air missile na gawa sa Europa na itinuturing na isa sa pinakamahusay sa mundo. Ang pagdating ng sandatang ito ay inaasahang magbibigay sa Ukraine ng kakayahang pantayan o higitan pa ang puwersang panghimpapawid ng Russia. Ang Meteor missile ay may kakaibang makina na tinatawag na ramjet engine na nagbibigay dito ng kakayahang kontrolin ang bilis at lakas nito sa bawat yugto ng paglipad. Nangangahulugan ito na kapag ito ay malapit na sa target, mayroon pa itong sapat na enerhiya upang habulin ang anumang eroplanong sumusubok na tumakas. Ang potensyal na paglilipat ng mga Meteor missiles ay nakadikit sa usapin ng pagbibigay ng Sweden ng kanilang Gripen fighter jets sa Ukraine. Kung matutuloy ito, magkakaroon ng solusyon ang matagal ng problema ng Ukraine. Ang kakulangan ng abot ng kanilang mga kasalukuyang missile kumpara sa mga R-37M missiles ng Russia na kayang tumira mula sa napakalayong distansya. Ang R-37M ay karaniwang inilulunsad ng mga Su-35 at MiG-31 ng Russia mula sa ligtas na distansya na naglalagay sa mga eroplano ng Ukraine sa panganib bago pa man sila makaganti. Ang pagpasok ng Meteor sa digmaan ay maaaring magpabago sa dinamikong ito na magpipilit sa mga eroplano ng Russia na umatras o kumuha ng mas malaking peligro. Ito ay isa na namang halimbawa kung paano ang teknolohiya ay direktang nakakaapekto sa estratehiya sa larangan ng digmaan. Ang mga kaganapang ito mula sa disyerto ng Iran hanggang sa himpapawid ng Ukraine at sa mga isla ng Caribbean ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Ang mga ito ay magkakaugnay na bahagi ng isang lumalaking tunggalian sa pagitan ng mga bloke ng kapangyarihan. Ang bawat galaw sa gitnang silangan ay may epekto sa presyo ng langis na nakakaapekto sa Kuba. Ang bawat tulong na ibinibigay ng kanluran sa Ukraine ay nagtutulak sa Russia na makipag-alyansa sa Iran. Tayo ay nasa isang panahon kung saan ang seguridad ng isang rehiyon ay nakatali sa katatagan ng buong mundo. Kung ang unang bahagi ng ating ulat ay tumalakay sa paghahanda ng mga makapangyarihang bansa sa isang pisikal na digmaan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga arsenal, ang bahaging ito ay tatalakay naman sa mas malalim at mas mapanganib na aspekto ng hidwaan. Ang teknolohikal na superioridad sa himpapawid at ang babala ng kasaysayan tungkol sa pagguho ng mga imperyo. Ang digmaan ay hindi lamang pinapanalo sa pamamagitan ng dami ng sundalo o tangke. Sa makabagong panahon, ito ay labanan ng katumpakan, bilis at katatagan ng ekonomiya. Ang sitwasyon sa silangang Europa ay nagbibigay ng isang malinaw na bintana kung paano magbabago ang anyo ng digmaan sa mga susunod na dekada at kung paano ang isang maling hakbang ay maaaring magpabagsak sa isang bansang inakala ng marami na hindi matitinag. Sa larangan ng himpapawid sa Ukraine, ang balanse ng kapangyarihan ay kasalukuyang sumasailalim sa isang radikal na pagbabago. Sa loob ng mahabang panahon, ang Russia ay nagtamasa ng isang malinaw na kalamangan dahil sa kanilang mga eroplanong pandigma tulad ng Sukhoi Su-35 at ang MiG-31. Ang mga eroplanong ito ay nilagyan ng R-37M, isang uri ng missile na may kakayahang tumama sa mga target mula sa layong halos 200 kilometro. Ito ay nagbigay sa mga piloto ng Russia ng kakayahang maglunsad ng mga atake mula sa ligtas na distansya, malayo sa abot ng mga sistema ng depensa ng Ukraine. Ang taktikang ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa hukbong panghimpapawid ng Kyiv na napilitang lumaban gamit ang mga lumang kagamitan na may limitadong abot. Subalit, ang inaasahang pagdating ng mga Meteor missiles ay nagbabadyang bumuwag sa estratehiyang ito ng Moscow. Ang Meteor ay hindi lamang basta isang missile. Ito ay tinuturing na game changer o pampabago ng laro dahil sa teknolohiya ng ramjet engine nito. Ang karamihan sa mga missile ay nauubusan ng enerhiya habang papalapit sa target na nagbibigay sa kalaban ng pagkakataong umiwas sa huling sandali. Sa kabaligtaran, ang Meteor ay may kakayahang kontrolin ang paggamit nito ng gasolina na nagpapahintulot dito na mapanatili ang mataas na bilis hanggang sa huling segundo ng pagtama. Lumilikha ito ng isang tinatawag na no-escape zone o zonang walang takas na mas malawak kaysa sa anumang missile na kasalukuyang nasa arsenal ng Russia o Amerika. Ang implikasyon nito ay estratehiko at psikolohikal. Kapag ang Ukraine ay nakapaglunsad na ng mga eroplanong Gripen na armado ng Meteor, ang mga piloto ng Russia ay hindi na makakalipad ng may parehong antas ng kumpiyansa.
Mapipilitan silang umatras sa mas malayong distansya na magbabawas sa bisa ng kanilang mga radar at missile. Kung pipiliin naman nilang manatili, sila ay mahaharap sa isang banta na halos imposible nilang takasan. Ito ang uri ng teknolohikal na pagkakapantay-pantay na maaaring magtulak sa isang higanting militar na mag-isip ng 2 beses bago maglunsad ng opensiba. Para sa mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas, ito ay isang mahalagang aral. Ang pag-aari ng tamang teknolohiya ay maaaring maging sapat na panakot o deterrent upang pigilan ang isang mas malaking agresor. Habang ang teknolohiya ay nagbabago sa larangan ng digmaan, isang mas madilim na babala ang umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng United Nations. Sa isang talumpati na yumanig sa Security Council, ang kinatawan ng Ukraine na si Serhiy Kyslytsya ay nagbigay ng isang direktang paghahambing sa pagitan ng kasalukuyang estado ng Russia at ng huling mga araw ng Unyong Sobyet bago ang pagbagsak nito. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang retorika. Ito ay isang pagsusuri sa struktural na kahinaan ng isang rehimeng militarista. Ayon sa kanya, ang Russia sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ay tumatahak sa parehong landas ng pagkawasak na dinaanan ng USSR noong huling bahagi ng dekada 80. Inilarawan ng diplomatiko ang Russia bilang isang higanting may paang luwad isang bansa na mukhang makapangyarihan at matatag sa labas, ngunit marupok at nabubulok sa loob. Ang pundasyon ng kapangyarihan ng Moscow ay unti-unting kinakain ng digmaan. Ang bawat missile na inilulunsad at bawat tangke na nawawasak ay kumakatawan sa bilyon-bilyong halaga ng pondo na sana ay ginamit para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ang ekonomiya ng Russia, na labis na nakadepende sa pagluluwas ng enerhiya at paggawa ng armas, ay dumaranas ng matinding presyur mula sa mga parusa ng kanluran at sa gastos ng pagpapanatili ng isang malawakang digmaan. Ang kasaysayan ay nagtuturo na walang imperyo ang nakakatagal kapag ang gastos ng kanilang militar ay lumagpas sa kakayahan ng kanilang ekonomiya na tustusan ito. Ang pinakamabigat na bahagi ng babala sa United Nations ay ang pagbibigay diin sa panloob na krisis ng lipunang Ruso. Tulad noong panahon ng Sobyet, ang gobyerno ay nagpipilit na panatilihin ang imahe ng isang superpower habang ang mga ordinaryong mamamayan ay dumaranas ng kakapusan at paghihirap. Ang paghahambing na ito ay partikular na nakakatakot dahil ang pagbagsak ng Unyong Sobyet ay nangyari ng mabilis at walang babala na nag-iwan ng kaguluhan na tumagal ng ilang dekada. Ang kinatawan ng Ukraine ay sadyang gumamit ng wikang Ruso sa kanyang pagtatapos upang direktang kausapin ang mga nasa kapangyarihan sa Kremlin na nagbitiw ng mga salitang ang inyong laro ay tapos na. Ito ay isang hamon sa moralidad at katatagan ng pamunuan ng Russia na nagpapahiwatig na ang kanilang oras ay humahabol na sa kanila. Ang senaryong inilalarawan sa United Nations ay nagpapakita ng panganib ng isang imperyong nasa bingit ng pagguho. Ang isang bansang humaharap sa eksistensyal na krisis ay kadalasang nagiging mas agresibo at hindi mahuhulaan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang Russia ay lalong nagiging marahas sa kanilang mga banta at lalong kumakapit sa mga alyansa sa mga bansang tulad ng Iran at Hilagang Korea. Kapag ang isang rehimen ay wala nang maipagmalaking tagumpay sa ekonomiya o lipunan, ang tanging natitirang instrumento ng kanilang lehitimidad ay ang puwersa militar at ang paglikha ng mga panlabas na kaaway. Ang ganitong dinamika ay nagpapataas ng panganib ng isang mas malawak na tunggalian dahil ang pag-atras ay hindi na isang opsyon para sa mga namumuno na ang kaligtasan ay nakatali sa kinalabasan ng digmaan. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng isang mundo na mabilis na nahahati sa dalawang magkatunggaling bloke. Sa isang panig ay ang alyansa ng kanluran at ang mga demokrasya na nagsusulong ng isang kaayusang nakabatay sa mga patakaran at batas internasyonal. Sa kabilang panig ay ang isang lumalakas na aksis ng mga autoritaryang rehimen na naglalayong baguhin ang pandaigdigang kaayusan sa pamamagitan ng lakas. Ang Iran, Russia, at ang kanilang mga kasosyo ay nagtutulungan, hindi lamang sa diplomasya kundi sa direktang palitan ng nakamamatay na teknolohiya mula sa mga drone at missile hanggang sa mga helikopter at posibleng teknolohiyang nuclear. Ang pagsasamang ito ay lumilikha ng isang network ng instabilidad na umaabot mula sa gitnang silangan hanggang sa Europa at maaaring umabot pa sa Asya. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa Pilipinas at sa rehiyon ng Timog Silangang Asya? Tayo ay hindi hiwalay sa mga kaganapang ito.
Ang bawat pagtaas ng tensyon sa Hormuz Strait ay direktang nakakaapekto sa presyo ng langis at bilihin sa ating bansa. Ang bawat pagbabago sa doktrina ng digmaan sa Europa ay nagbibigay ng aral sa kung paano natin dapat ipagtanggol ang ating sariling arkipelago. Ang karanasan ng Ukraine ay nagpapakita na ang depensa sa himpapawid at karagatan ay hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ang kakayahang pigilan ang kalaban sa malayo pa lamang ang konsepto ng anti-access area denial ay kritikal para sa isang bansang napapaligiran ng tubig. Ang pagkuha ng makabagong teknolohiya tulad ng mga missile system na may kakayahang lumikha ng sonang walang takas ay dapat maging bahagi ng ating pangmatagalang plano sa modernisasyon. Higit pa rito, ang sitwasyon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng matitibay na alyansa. Ang Ukraine ay nakatatagal sa laban dahil sa suporta ng isang koalisyon ng mga bansa. Sa isang mundo kung saan ang malalaking kapangyarihan ay handang gumamit ng puwersa upang makuha ang gusto nila, ang pagiging neutral o pag-iisa ay maaaring maging isang mapanganib na posisyon. Ang Pilipinas, bilang isang estratehikong lokasyon sa Pasipiko, ay dapat maging mapagmatiyag. Ang pagbagsak ng mga lumang istruktura ng kapangyarihan tulad ng nakikita natin sa potensyal na pagguho ng Russia ay lilikha ng mga bagong oportunidad ngunit magdadala rin ng mga bagong panganib. Ang kawalan ng katatagan sa isang bahagi ng mundo ay madaling kumalat at ang mga bansang hindi handa ay siyang higit na magdurusa. Sa pagtatapos, ang mensahe mula sa gitnang silangan at silangang Europa ay malinaw. Ang panahon ng kapayapaan na ating nakasanayan pagkatapos ng Cold War ay tapos na. Tayo ay pumasok na sa isang bagong panahon ng kompetisyon at tunggalian. Ang mga linyang pula ay muling iginuguhit. Ang mga lumang sandata ay pinapalitan ng mga bago at mas matatalinong sistema. At ang mga bansa ay sinusubok hindi lamang sa kanilang lakas militar, kundi sa kanilang katatagan bilang isang lipunan. Ang hamon para sa atin ngayon ay ang pag-unawa sa bagong realidad na ito, isang realidad kung saan ang paghahanda at pagiging mapagmasid ay ang tanging susi sa kaligtasan. Ang digmaan ay maaaring nasa kabilang ibayo pa ng mundo ngayon, ngunit ang mga alon nito ay humahampas na sa ating mga pampang. Ang tanging tanong na natitira ay hindi kung magbabago ba ang mundo, kundi kung gaano kabilis at kung tayo ba ay handa kapag dumating ang ganap na pagbabago.